O mga kababayan, naalala nyo pa ba nung sumalang itong si future Senator Erwin Tulfo sa Commission on Appointments? Di ba hindi siya natanggap mga kababayan dahil sabit patong-patong ang sabit ni Erwin Tulfo mga kababayan. Kabilang na dyan ang kanyang citizenship. At ngayon mga kababayan, 2 taon ang lumipas ay nag-leak eto mga dokumento mga kababayan na isa sa pinagbasihan sa pagkasupalpal ni Erwin Tulfo sa kanyang appointment sa DSWD. At may issue po ito sa kanyang pagiging Amerikano kuno mga kababayan. Dahil may American passport in the name of Erich Sylvester Tulfo. Erich na Erich pala. Itong si Erwin Tulfo mga kababayan sa Amerika. Yan ang kanyang pangalan mga kababayan na ginagamit sa kanyang pasaporte sa Amerika. Pero subalit datapwat, ang hindi natin nalalaman mga kababayan ay sumabit pala itong si Erwin Tulfo diyan sa pagkuha niya ng pasaporte sa Amerika dahil nabisto po daw siya mga kababayan ng US Embassy na nambudol sa kanyang identity. You see, at sinabi talaga mga kababayan sa sulat ang sulat mga kababayan, nag-leak na po ngayon yan sa social media at kung gusto nyo basahin, puntahan nyo ang page ni Maharlika. Yan. Mayroon silang mga leaked na documents mga kababayan. Kasama na rin sina Jason sa yung si batas natin, si Libayan, Attorney Libayan mga kababayan. Diniscuss po nila yung topic at yung actual documents mga kababayan andun sa page ni Maharlika. Basahin niyo po mga kababayan Nambudol daw ito sa kanyang identity kaya nirevoke daw ng Amerika mga kababayan ang lahat ng kanyang pasaporte. At ano mga pasaporteng hawak niya dahil fraudulent. Nagsinungaling si Erwin Tulfo sa kanyang identity sa pagkuha ng kanyang American passport. Pero yan naman talaga ang gusto niya talaga siguro, no? Dahil paborable sa kanyang political career yan mga kababayan, pagdating dito sa Pilipinas, pwede na siyang tumakbo. Pwera na lang mga kababayan kung mayroon siyang kakaharapin na kaso na naman. On top of that libel conviction mga kababayan. Sino magkakaso? United States of America versus Erwin Tulfo. Pero doon yan mga kababayan Ewan lang natin kung pwede bang magkaso yung American Embassy dito mga kababayan na dito gaganapin sa Pilipinas. Dahil napag-alaman nila mga kababayan na nambudol ito si Tulfo. Fraudulent identity mga kababayan. What is the status of your citizenship? Ito muna mga kababayan bago yung sulat ng US Embassy kay Tulfo. Ito ang patunay mga kababayan na talagang US citizen siya dati mga kababayan. Mayroon siyang pasaporte. When you were enlisted member of the US Army? Naging miyembro pa ng US Army mga kababayan Tapos ano yan? Diba kung matatandaan nyo si Alice Guo, yan din ang issue. Identity, wala pa nga finality. Tapos tatanggal na sa pwesto mga kababayan. Ito si Tulfo ngayon, tumatakbong senador. Ewan na natin kung ang COMELEC, papayagan ba ito? And when you serve as inactive military services station. Military pa ng Amerika Amerika. Doon siya naging sundalo mga kababayan. I would like to ask for an executive session on... Sekreto muna. Ayaw sagutin sa publiko mga kababayan. Humingi ng executive session na sila-sila lang at bawal lumabas yung mga pinag-uusapan nila. This matter. Embassy of the United States of America. Ito yung sulat mga kababayan. Pakinggan nyo Ito ang nilalaman ng Manila, sulat. Philippines. October 11th, 2022. October 11, 2022. Pinadala yung sulat na pinagsabihan si Tulfo na revoke na ang iyong passport sa USA. Pero on the part of Tulfo mga kababayan, okay yan dahil hindi na niya kailangang i-give up ang kanyang citizenship bilang Amerikano. Kagaya na Grace po, di ba? Naging Amerikano siya. Tapos, give up niya at naging Pilipino uli. Ito si Tulfo mga kababayan, no need na ganyan dahil na-revoke na Gayon pa man, isa lang ang ating napatunayan dito mga kababayan. Nanloko nambudol. Itong si Tulfo, nanloko sa pagkuha niya ng pasaporte sa Amerika. At ito ang ilalagay natin sa pwesto mga kababayan. Nandyan pa lang, red flag na. Amerika pa mismo ang nag-booking sa kanya Sylvester Tulfo, 52, Madison Loop, Montgomery Place, E. Rodriguez, Quezon City, Philippines. At talagang address si Tulfo mga kababayan. Siya talaga iyon ang pinadalhan ng sulat. Dahil ang nakalagay Erich Sylvester Tulfo. Dear Eric Sylvester Tulfo. Eric Sylvester Tulfo. Pero sa ating mga kababayan, yung pagka-pronounce niyan is Erich, di ba? Yung
artista na si Erich Gonzalez. Hi, Erich. Erich para ito si Erwin. Ang kanyang alias, mga kababayan, sa Amerika. The Department of State has revoked U.S. passport number Revoke na ang kanyang passport. 566700178 issued to you in the name of Eric Sylvester Tulfo on August 6, 2021, along with any other valid U.S. passports issued to you pursuant to 22 CFR 551X2. Lahat ni-revoke, mga kababayan. Which provides that a U.S. passport may be revoked when it has been determined that the Alam niyo kung bakit na-revoke? Nag-renew pa kasi noong 2021. Mio, tapos base sa pagsaliksik ng US Embassy, mga kababayan, napag-alaman nila na mayroong ibang dokumento si Erich Sylvester Tulfo aka Erwin Tulfo na nagsasabing doon siya pinanganak sa Tacloban. Kababayan ni Tambaluslos pala ito, mga kababayan, kaya pala dikit na dikit sila ni Tulfo at si Tambaluslos. passport was obtained illegally, fraudulently, or erroneously. Obtained illegally, fraudulently, and erroneously. Puno ng negative words, mga kababayan. When it has been determined that the passport was obtained illegally, fraudulently, or erroneously. Department records show that you initially executed a U.S. passport application on 1991 in which you were issued U.S. passport number 709711 on May 24, 1991. Subsequently, on October 19, 2001, you submitted a U.S. passport renewal application and were issued U.S. passport number Nag-renew pa, mga kababayan. Dual citizen. 720632235. Additionally, on August 5, 2011, you submitted a U.S. passport renewal application. As a result, you were issued U.S. passport number 483837310. Multiple passport, ha? In different years, mga kababayan, ang nakuha dito si Erwin Tulfo. Renew until, mga kababayan, nahuli. On August 5, 2011. Most recently, you submitted a U.S. renewal passport application and presented your previously issued U.S. passport number 483837310 as your identity and U.S. citizenship. Consequently, a U.S. passport number 566701788 was issued in the name of Eric Sylvester Tulfo on August 6, 2021. An investigation revealed that Eric Sylvester Tulfo, born on December 30th, 1965 in Hawaii, ang claim niya, mga kababayan, sa Hawaii daw siya isinilang. Ang tanong niyan, mga kababayan, saan nakuha ni na Erwin Tulfo ang mga dokumentong ito? Ang sabi ng US Embassy, mga kababayan, na fraudulent. Gumawa-gawa ba ito ng birth certificate, mga kababayan? Magic? Budol? Fraudulent birth certificate na doon siya isinilang sa Hawaii? Either way, mga kababayan, isa lang ang kasigurado. Nagsisinungaling talaga si Erwin Tulfo. It's either nagsisinungaling siya sa atin o nagsisinungaling siya doon sa Amerika. Is not your true identity. Not your true identity. Nagnakaw wala ng identity. Hawaii is not your true identity. Evidence suggests that you are Erwin Teshiba Tulfo, born on August 10, 1963, in Tacloban City, Leyte, Philippines. Tacloban pala pinanganak. Kababayan ni Tambaluslos, mga kababayan. So, wag na kayong magtaka. Pakakambal pa ito ni Tambaluslos, ha? Sa Tacloban pinanganak, kababayan ni Tamba. In fact, on June 27, 2022, you signed a voluntary statement that you were born in the Philippines and you obtained your U.S. birth certificate by fraudulent means. Umamin? Fraudulent means ang kanyang pagkakuha ng US certificate, mga kababayan. Hindi ba yan red flag? At kung mananalo itong senador, mga kababayan, malamang magiging presidente ito in the future. Meron tayong fraud na presidente na identity in terms sa identity niya sa USA. Gayon pa man, mga kababayan, tayo lang naman ang nakakaalam nito yung tao sa social media. Pero ang karamihan nating mga kababayan, ayun talagang hindi in sa social media. Hindi nila alam ito. Boto pa rin ng boto kay Tulfo. Lastly, on September 14th, 2022, you were issued a G2 visa, and on your U.S. visa application, you admitted that, in fact, your birthplace is Tacloban City, Leyte, Philippines. Fraud. Therefore, because you made false statements of material fact on your passport application,
What do you expect? Convicted din ito sa libel, mga kababayan, ha? U.S. passport number In finality sa Supreme Court. 56670-0178 is revoked pursuant to 22 CFR Revoked. 51.62A2. Under 22 CFR 51.7 and 51.66, a U.S. passport remains the property of the U.S. government and must be surrendered upon demand. Pinapasurrender na ang You are passport. requested to immediately return U.S. passport number 566701788 Sa uli mo, Erich. along with any other U.S. passports issued to you in that identity Lahat to the ng bearer of this pasaporte. letter. Let me know if you'd like further assistance or clarification. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Although, pabor sa kanya ha, dahil clear na kanyang citizenship niyan, siguro niyan, mga kababayan, pero hindi lang dapat sana matatapos dyan. Mayroon po sanang thorough investigation. Baka nambudol lang din siya, mga kababayan, doon sa US para makatakbo siya dito bilang senador. At soon, presidente. At wala bang maikakaso niyan dito sa Pilipinas, mga kababayan? Dahil kung mayroong kaso niyan, mga kababayan, huling-huli, klaro-klaro na fraud talaga ang ginawa nitong si Erwin Tulfo. May perma niya siya mismo ang nag-apply, mga kababayan, at mayroon pa niya mga fingerprint. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.